Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video is pag-uusapan natin kung paano ba yung tamang paggamit ng oral contraceptives. So, sa video po na to is tackle po natin kung paano po mag-take ng 21-day pill versus 28-day pills, kung kailan ka po pwede mag-start and gaano po siya ka-effective, kung ano yung gagawin mo kapag nakamiss ka ng isa or dalawang pills, kung kailan ka pwede mag-start after mo mga anak or pag nagbe-breastfeed ka. But before I start is please mga mi, mag-consult muna kayo sa mga doctors nyo kung ano ba yung pinaka-best or pinaka-suited na oral contraceptives na gamitin nyo. Kasi nga, meron itong kaakibat or meron itong risk sa pagkakaroon ng blood clot kapag nagamit ka nito. So, sa oral contraceptives po is may dalawa po yung klase. So, meron po yung tinatawag na combination pills kasi meron po siyang laman na estrogen at saka progesterone at meron din naman yung tinatawag na progestin-only pills or yung tinatawag na mini pills. So, since mas rampant or mas available po dyan sa Philippines ang combination pills is mag-focus po tayo dun sa topic na yon. So, kapag 21-day pack po ng pills po yung gamit nyo, no? So, i-take nyo po yung first pill nyo doon po sa kung anong araw po ng linggo nyo po ito uumpisahan. So, for example, Wednesday nyo po dyan. So, umpisahan nyo po doon sa pill na may nakalagay po na Wednesday hanggang po sa matapos nyo po yung 21 days po ng pills na yon. So, kailangan po i-take nyo po yung pills araw-araw, same time, everyday, hanggang matapos nyo nga po yung 21 days. So, after po ng 21 days, is magkakaroon po kayo ng 7 days na rest day po. So, meaning wala po kayong iinuming pills kasi within that 7 days po is magkaka-bleeding po kayo or magkakaroon po kayo ng period nyo. And then, sa ika-8th day po ng rest day nyo, is pwede na po kayo ulit mag-start ng bagong banig or bagong pack po ng pills. So, magkakaroon po tayo ng example, of course. For example tayo. So, nag-start ka kunwari last January. So, January 1st, sakto Wednesday yon. So, January 1st, nag-start ka mag-take ng pills. And then, tapusin mo yung pills mo hanggang January 21. And then, magkakaroon ka ng 7 days na rest day. So, from January 22 hanggang January 28. Kasi 7 days yon. So, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28. 7 days na rest day, wala kang iinumin na pills kasi within that 7 days is magkaka-bleeding ka or magkakaroon ka ng period mo. And then sa January 29th, yun yung ika-8th day ng rest day mo is pwede ka nang mag-start ng bagong banig ng pills. Carry? Ang catch lang pa sa paggamit po ng 21-day pill is parang wala kang reminder na pwede ka nang mag-start ng bagong banig ng pills sa ika-29th day ng cycle mo. So parang kailangan mo pang mag-set ng alarm to remind you na parang, uy, mag-start ka na ng pills mo sa ngayon or 29th day na ngayon. So parang yun lang yung catch compared sa paggamit ng 28-day pills. So clear tayo dyan? Kapag 28-day pack ng pills po yung gamit nyo is kailangan nyo pong i-take yung first pill nyo doon po sa may nakalagay na start o kaya number 1. And then i-follow nyo lang po yung arrow o kaya yung sequence po ng numbers hanggang matapos nyo po yung 28 days na pills. So same concept lang din po siya. I-take nyo po siya same time every single day. Wala pong magmimintes, walang lalagpas, ganyan. Yung last 7 days po ng pills na yon is yung tinatawag po na placebo pills or sugar pill lang po siya. So hindi po siya active pill. So depende po sa brand na gamit nyo. Baka mas lesser po yung placebo pills nung ibang brand po ng pills, pero within that 7 days po na nagtitake kayo ng placebo pills is magkakaroon po kayo ng bleeding and magkakaroon na po kayo ng period nyo. So parang linagay lang yung mga placebo pills para po maging reminder po sa atin na mag-take po ng pills daily para hindi po natin siya makaligtaan. Kasi once na natapos na natin yung ika-28 day na pills, so parang matik na sa atin na kailangan na natin ng bagong banig ng pills sa ika-29th day. So, pwede bang hindi mo i-take yung 7 na placebo pills? Pwede naman po, as long as mag-set ka ng reminder na kailangan mo nang gumamit ng bagong banig ng pills sa ika-29th day. So, parang yun yung purpose ng 21-day pill. So, depende po talaga sa inyo kung gusto nyo i-take yung 7 days na placebo pill or hindi. So, bahala na kayo. Kailan ka pwede mag-start and gaano siya ka-effective? So, pag nag-start ka mag-take ng pills sa first day ng period mo, is protected ka na agad-agad against pregnancy and hindi mo na kailangan ng added protection. Carry? Pag nag-start ka naman po mag-take ng contraceptive pills within 5 days after nyong magkaroon is protected ka pa rin kaagad-agad. Within 5 days, meaning like for example, okay, nagkaroon ka first day mo Tuesday. So, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yan yung within 5 days. So, for example, nag-start ka mag-take ng pills mo ng Wednesday o kaya Thursday o kaya Friday o kaya Saturday o kaya nung Tuesday nag-start ka, pasok pa rin yun so within 5 days. So, magiging fully protected ka and hindi mo rin kailangan ng added protection. Whew!
Kerry? Kapag nag-start ka naman 5 days after ng cycle or ng period mo, is kailangan mo pong i-take yung pills ng 7 consecutive days, meaning tuloy-tuloy, walang mintis, walang paltos, bago ka magkaroon ng protection against pregnancy. Take note, protection. Hindi ka pa fully protected doon sa 7 days na yon, so kailangan yung gumamit ng added protection. So ika-8th day is fully protected ka na, so hindi mo na kailangan gumamit ng added protection. Meron din yung 12-pack na combination pills. So, pang 3 months siya. So, every 3 months yung period mo. So, same concept pa din. Iinumin nila yung 12-pack na yung diretso 3 months and then magre-rest sila ng 7 days. Doon sila magkakaroon ng period and bleeding. And then, sa ika-8th day ng rest day nila is pwede na ulit sila mag-start ng bagong 12-packs. Paano kapag nakaligtaan mo tapos late mo nang nainom yung pills mo? So, for example, every 9 a.m. in the morning mo iniinom yung pills mo. So, Monday 9 a.m. uminom ka ng pills. Tapos Tuesday, 11 a.m. na, nakaligtaan mo nang uminom ng 9 a.m. So, inumin mo na agad yung pills na yon and then i-resume mo yung scheduled pills mo the next day ng 9 a.m. Kerry? Ano naman kapag nakamiss ka ng isang active pill? So, inumin mo na yung nakaligtaan mong pills and then i-resume mo yung scheduled pills mo. So, for example, Monday 9 a.m. uminom ka ng pills mo. Tapos nakaligtaan mo ng Tuesday. So Wednesday mga alas 7 ng umaga naalala mo na parang, ay, nakalimutan ko pala yung pang Tuesday na pills ko. So inumin mo na agad yung pang Tuesday na pills doon sa Wednesday na 7 a.m. na naalala mo. And then i-resume mo yung scheduled pills na iti-take mo ng 9 a.m. So meaning dalawang pills yung iinumin mo that time para mag-stay ka sa schedule. Kerry? Kapag dalawang active pills naman po yung na-miss nyo, is kailangan nyo pong i-take yung last pill na na-miss nyo and i-resume nyo po yung scheduled pills nyo. So, for example, Monday ng 9 a.m. nag-take ka. Na-miss mo, nakaligtaan mo yung Tuesday as well as Wednesday, na-miss mo and nakaligtaan mo. And then Thursday, naalala mo na, ay, nakaligtaan kong uminom ng pills. Ganun. So, ang gawin mo, like Thursday, naalala mo ng let's say 8 a.m. Diba? So, schedule mo is 9 a.m. Diba? Everyday na mag-take ng pills. I-take mo yung Wednesday pills once na maalala mo siya. I-take mo yung Wednesday pills and then i-resume mo yung Thursday na pills ng 9 a.m. Yung Tuesday na pills mo is itapon mo na or i-discard mo para hindi ka malito. Kerry? So, since nagkaroon nga po ng lapse, is kailangan nyo pong uminom ng active pills ng 7 consecutive days po para magkaroon po kayo ng protection. Kasi, di ba, uminom kayo ng Monday, nakaligtaan nyo ng Tuesday, Wednesday, ni-resume nyo ng Thursday, and tsaka Friday. So, meron po siyang lapse na 2 days. So, kailangan po talagang uminom po ng 7 days para magkaroon po kayo ng protection. And then, kapag nagkaroon po kayo ng unprotected contact doon sa 5 days na yon, is, depende po sa inyo kung gusto nyo pong i-risk or gumamit po kayo ng emergency contraception. So, paano naman kapag late ka nag-start ng bagong banig or pack ng pills mo? So, for example, dapat i-resume mo yung bagong banig mo ng Monday. So, naalala mo na siya, Tuesday na. So, i-take mo na yung pill mo ng pang Monday, tapos i-resume mo na yung Tuesday pill mo. Kerry? Paano naman pag 2 days kang na late na mag-start ng bagong banig ng pills? So, parang same concept lang din siya kapag nakamiss ka ng 2 active pills. So, for example, dapat Monday ka nag-start. Tapos Tuesday, hindi mo pa rin naalala. Wednesday mo naalala mag-start ng bagong banig ng pills. So, ang gawin mo, i-discard mo yung Monday na pills, inumin mo na agad yung pang Tuesday na pills, and then i-resume mo yung pang Wednesday na pills mo. Kerry? So, kailan ka naman pwede mag-start ng mag-take ng combination pills after mong mga anak? So, kapag hindi ka nagbe-breastfeeding, is recommended na mag-start kang mag-take ng combination pills after 21 days. So, kailangan mo siyang, of course, i-take ng 7 consecutive days yung active pills bago ka maging protected against pregnancy. Kapag nagbe-breastfeed ka po naman, recommended na mag-start ka ng combination pills after 6 weeks postpartum dahil nga po sa effect nito sa milk production. Reminder lang mga mina, nagiging less effective po ang pagtitake po ng pills kapag nagtitake po tayo ng certain medications like antibiotics, mga seizure medications, mga diabetes medications, and HIV medications. So, make sure po na mag-consult po muna kayo sa doctor. So, this is it, Pansit. Thank you guys for watching. This is Nurse Eileen, and I'll see you guys on my next one. Bye!